Hey, tara sa video na to, samahan niyo ako, uwi tayo ng Bulacan mula dito sa Zambales. At the same time, pag-usapan natin kung ano yung mga bagay na dapat nyong tandaan kapag maglo-long ride kayo kasama si YTX 125. Kung may YTX ka or nagbabala ka palang kumuha, tara, samahan niyo ako. So, ang distance na pupuntahan natin ay nasa 129 kilometers. So, habang nagra-ride tayo mga boss, didiscuss ko sa inyo kung ano yung mga mahalagang bagay na dapat po nating dadaan pag ginagamit natin si YTX sa long ride. Mga sasabihin ko po sa inyo ay base sa aking karanasan at ako hindi po certified expert na may formal education pagdating sa mga motor. So, ang kauna-unahan sa listahan natin ay ang fuel consumption at range ni YTX. Kapag maglo-long ride tayo, dapat alam po natin ang capacity ni YTX lalo na pag planning stage pa lang. Sa karanasan ko ay nasa lagpas 45 kilometers per liter. Pero minsan nga umaabot pa ng 60 yan. Pero dahil para lang maging safe, gawin nating 45 kilometers per liter. 45 kilometer, tama. 45 kilometer per liter tayo. So safe na kayo dyan. Tara, pagas muna tayo. Ang fuel capacity nga po pala ni YTX ay nasa 7.6 liter at may reserve na 1.1 liter. So kung maubusan kayo sa main tank ay malayo pa ang 1.1 para maghanap ng gas station. Pangalawa, speaking of fuel, ang recommended fuel para kay YTX ay pula or premium o basta 95 plus octane. May video tayo niyan kung bakit, check nyo po yung description. Since malayo ang pupuntahan natin, dapat tama yung fuel na ilalagay natin kahit malapit. Pangatlo, gaya ng ginagawa ko ngayon kapag long ride kasama ni YTX, kailangan nasa 25 PSI sa harap at 33 PSI sa likod. Dahil yan yung recommended and random ko din ang ginhawa sa ganyang pressure. Hindi matigas, hindi rin sobrang malambot. Check natin lagi ang air pressure pag nakalayo-layo na kayo. Sa long ride with YTX, recommended ko nasa cruising speed lang po tayo para sa fuel efficiency at may speed. Ano bang ibig sabihin ko doon mga lods? Pag masyadong mabilis si YTX, nararamdaman ko yung vibration at nagagalit din yung makina ni YTX kapag lagpas na sa cruising speed. Depende yan sa sprocket size at syempre, pag ganun mabilis, hindi na ganun ka fuel efficient. Sa 1442 na sprocket, nasa 80 kilometers per hour pataas ang vibration niya. Sa karanasan ko, nasa 60 to 70 kilometers per hour ang cruising speed ni YTX. Sa 1442 na sprocket po yan yan ang balancing performance ni YTX na may speed at fuel efficiency. Ulitin ko po, 1442 na sprocket yan. Nag-iiba pa yan mga lods kapag iba ang sprocket size mo. Pag may YTX na kayo, mararamdaman nyo naman po yan. Eto pa, bonus mga lods, sa average 65 km per hour at 1442 na sprocket, pag Google Map ang navigation nyo, tandaan nyo po na kada 2 hours estimated time ni Google Map, magdagdag kayo ng 1 hour. So pag sinabing 4 hours ni Google Map, ang ride nyo, ang totoong ride nyo yan ay 6 hours na po. Kasama na yung konting pahinga dyan mga lods. Sa ikalima sa listahan natin mga lods, kapag maglo-long ride kayo kasama si YTX, dapat po may disiplina kayo sa kalsada. Dahil naka-drum brake lang tayo. Mahina po kasi yung preno ng drum brake. So kapag masyado ka mabilis, baka makulangan ka sa reaction time. Kung ikikumpara mo yan sa mga naka-disc brake, mas kailangan ng allowance sa reaction time si YTX. Pero kayang-kaya naman. Alright, andito na tayo sa Mexico, Pampanga. At since si YTX ay air-cooled, ibig sabihin nun, expect nyo na kapag mainit na siya or sobrang init na, nawawala na yung power niya. Kaya kailangan nyo na magpahinga. Napansin ko yan nung Baler ride. Kasi parang sumobra sa 3 hours o 2 hours yung ride ko. Dire-diretso lang. Tapos nagtataka ako bakit ang hina na ni YTX. Tapos edi, pinahinga ko muna ng motor. Akala ko nga nasira na So pinahinga ko siya muna mga 15 minutes. Biglang lumakas. So kapag mainit, pag umiinit yung makina na yung sobrang mainit na, nawawala yung power niya. Kailangan mong ipahinga. Mga 15 minutes, okay na yun. Ngayon nandito ako sa Mexico, Pampanga. Hindi siya, hindi humina yung power niya. Ako yung humina kasi ang sakit sa likod. Kaya pahinga muna tayo saglit. Sa list natin, eto. Mahalaga na may backup power tayo sa electronics natin. Kaya mas maganda makabitan si YTX ng USB charger kagaya nito at ito, sinama ko to sa Bicol. Laking part nito sa success yung ride na ginawa ko last video natin.
711 Pandi. Kasama sa accessories natin itong top box. Check nyo yung description regarding dito sa video na to. May ginawa tayong video tungkol dito. Napakalaking tulong nito sa akin. Lalo-lalo na nung ginamit ko to last time sa Beacon Ride. Solid bili ko dito. Laking tulong. Ayun, so nakarating ako mga 6 na, sakto, 6:09. Sabi ko sa inyo, 5 hours eh. May kasama ng pahinga yun. So ayun nga, masasabi kong solid talaga tong YTX 125 na to. Lalo sa mga beginner sa motor at gusto ng reliable na kasama tulad ko. Yan yung mga tips ko sa inyo. Yan yung pamamaraan ko kung paano mag long ride kasama si YTX 125. Sa tingin nyo ba, okay ba yung YTX 125 sa mga ganitong klase ng long ride? Anong pinakamalayong biyahe nyo? Meron pa ba kayong naisip na iba pang option na mas maganda? Kung meron kayong isang upgrade na gustong gawin kay YTX para mas lalong maganda yung long ride, ano yun? Comment down below and check the link on the description para sa mga products natin. Ngayon lang, Gadget Bihero, peace out.